Nung Friday, habang nag-almusal kami ni Pastor, nag-uusap kami. Alam naman kung ano yung mga updated ngayon, kung ano yung mga issues ngayon, kung ano yung mga big ngayon, usapin, di po ba? So, updated si Pastor po yun, lalo na pagdating sa ating politics, no? Sa ating nangyayari sa ating bansa. So, nakikwento yun sa akin kasi hindi ako masyado nag-entertain yan eh. So, sabi ko, ano kaya kung yun kay topic ko, ha? So, ibig ko sabihin, ang topic ko is related sa election. Ha? Related po sa election ang topic ko natin ngayon. Kasi sabi ko yun kasi kung bakit ko naisipan na i-topic na dahil po na nariring, ano tawag doon? Na ano na yung tenga ko sa pakikinig, no? Sa issues, vice versa. Di ba? Hindi ko alam kung saan doon, basta vice versa. Patungkol dun sa dati natin at sa tungkol sa present po natin ngayon, no? At nakikita ko rin dito po na hindi exempted ang ating mga kapwa Kristiyano. Kung baga, nandun na rin, nakakasama na rin, no? Nakisalamuha na rin po sa mga issues natin ngayon. So, napakaganda, sabi ko, ano kaya kung tapikin po natin para malaman natin ayon po sa pamaraanan ng Biblia patungkol po sa mga issues po pagdating sa politics. Amen? So napakaganda kasi magkaminsan, nakakalimutan na po natin. Magkaminsan, nadadala po tayo kung ano yung uso. Hello, sabi nga ni Kia kanina, di ba ba? Nadala po tayo sa uso or na-carried away po tayo. No? Nadadala po tayo dun sa mga issues at hindi maiwasan na nakikisaw-saw or nakikisang-ayon o nakikilikes. Hello? No, aminin natin sa hindi. Kasi kumbaga, parang natatablan ka rin. Kaya gusto mo na rin din na, sige nga, di ba? Oo nga, tama ka nga dyan. Oo nga, ganyan-ganyan kasi. Pero sa totoo lang po, kung subayin po natin ang salita ng Diyos, nais ng Lord na hindi tayo makikisali sa pag sinabing gulo na. Kasi magulo na ngayon, di po ba? Hindi natin alam kung saan tayo papanin, hindi natin alam kung sino tama at mali. Pero tandaan natin mga kapatid ha, kasi ito, naririnig ko kasi, hindi man pwedeng hindi ko maririnig kasi nanonood ako ng news, no? So doon sa dati nating president, sa former president po natin, marami po doon ng mga dahil doon sa nangyari sa ating president na dinala sa isang bansa na supposed to be hindi siya para po doon, na-explain ko nga sa women's na nabasa ko nga yun na the second coming of our Jesus Christ is very near na pag naririnig natin, may mga bagay na ilagay sa isang lugar na supposed to be, hindi siya para po doon. So parang ganon, no? Parang sign po yun ng the coming of Jesus Christ, no? Pero sa kabila po ng mga ganyan, inalaw po yun ni Lord, no? Para malaman kung anong reaction ng tao, lalo na ang mga Kristiyano. Hello, di mo ba? Pero hindi maiwasan, maraming sumasama ang loob, hindi maiwasan na marami po ang mga nagsasalita ng hindi magaganda. No, hindi na magaganda yung mga sinasabi. At yun nga, nasabi ko nga sa puso ko, kung ano yung puno, siya din yung bunga. Hello, kung ang puno, madali magsalita ng hindi magaganda, masama ang mga lumalabas sa labi, yung mga descendant nun, yung mga bunga nun, ganun din po. Kuha natin, di ba? So natutututin sila magmura, something magsalita ng hindi maganda. Kasi nga, yun ang nangyayari. Mga kapatid, tanungin kita, anong kinaibahan ng former president at saka present president natin? Anong kinaibahan? Strong and former, ang present weak. Okay, strong daw ang former, ang present is weak. Okay, para sa akin itong kaibahan ha. Ang former president po natin, tapos na po ang kanyang serbisyo sa ating bansa. Di ba? Nakalipas na. No? At dahil po doon, haharap tayo sa present. Dito po tayo ngayon sa present, di po ba? At kung anumang klase mayroon, nasabi natin weak yung ating present president, hindi po natin pwedeng i-compare ang ating previous at ang ating present. Dahil magkaiba sila, hello? Di ba magkaiba sila? Pero, pareho ang kanilang ginagampanan na responsibility sa ating bansa. Pareho po silang leader, pareho po silang president natin. Amen po ba? Paano
na iluklok sa mataas na panungkulan yung ating president ngayon kung hindi po tayo nakilahok sa pagboto sa kanya. Hello? Sino nagboto sa ating president ngayon? Isa lang? Si Pastor lang? Nanalo kayo ng ating presidente ngayon? Sino ba nagboto sa presidente? Honest to goodness, mga kapatid. Sino nagboto kay Marcos? O ilan lang nagboto, no? So, ibig sabihin, Sino nagboto kay Duterte? Okay. Binoto ko. Okay. Ako hindi bumoto kay Duterte. Nagbukat ako kay Marcos. Di ko alam kung sino presidente ko ngayon. Oh no, si Pacquiao ang binoto ko ngayon. Hindi pala si Marcos. Okay? Hindi ako nagboto kay presidente. Hindi rin ako nagboto kay Marcos. Alam niyo kung bakit ako hindi nagboto kay presidente, kay Duterte before? Dahil bago pong election, nag-reveal na si Lord, no, sa mga intercessors na pag si Duterte ang manalo, madugo po ang kanyang pagtaguyod ng ating bansa. Kasi nakita po doon ang kamay na puno ng dugo hanggang braso. So, ibig sabihin, madugo na presidente si Duterte. So, hindi po ako nagboto sa kanya. No, hindi ako nagboto po sa kanya. Kasi nga, sinabi nga doon is madugo. Pero nangyari nga, di po ba? Maraming nga patayan na nangyayari, no? Pero hindi po yun ang ating i-issue kasi tapos na po yun. Kung anong mababuti sa kanya, kung anong maganda nangyayari nung siya umupo, pasalamatan natin ang Ginoo. Hello? Hindi sa dahilan upang i-compare natin kung ano ang ating presidente ngayon. Ngayon, kung ma-weak man ang ating presidente ngayon, inallowed sa ni Lord na maging president natin. Wala po tayong katungod upang siya ay kalabanin, upang siya po ay siraan, upang siya po ay hamakin. Hello? At lalong hindi po yun ang pagkatawag ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Kaya nga po, kung pagdating sa pagsira sa ating presidente, pagdating ng pagpawalang galang sa ating presidente ngayon, parang ang Panginoon na rin ang ginagawa natin noon. Kasi lahat ng government ay inallowed ng Diyos. At sino man ang kumalaban sa government, kalaban ang Diyos. Papo natin, siya pong nasa authority, siya pong inilagay. Ang kanyang pangailangan, dahil weak siya, hindi yung ating sa kanya, pagbabangay, pagbubuli, pag-alipusta, hindi ganon. Amen po ba? Bilang mga Kristiyano, hindi po yun ang ating responsibility. Ang responsibility po natin ay tulungan po siyang maging matatag. Tulungan po siya na magampanan niya po ng may karunungan at kaalaman ang ating bansa. Tulungan po natin siya na magkaroon ng kaayusan, anumang kaguluhan sa ating bansa sa pamamagitan ng pag-pray, pagtiwala sa Panginoon, pagtawag sa Panginoon para sa namumuno sa ating bansa. Amen po ba? No? Kaya nga po, nalulungkot ako kasi kahit mga Kristiyano na-carried away. Na-carried away kahit ang mga Kristiyano. At magkaminsan, alam mo kung bakit nasabi ko na-carried away? Kasi po, Kristiyano po akong tao. At Muslim na mga friend ko sa social media ay Christian. No? At dahil po doon, lahat ng mga mapopost ng aking mga kaibigan na mga Christian, lalo na nakikisimpati, no? At lalo na hindi sila masaya sa pang-governance ng ating presidente ngayon, mababasa ko po lahat po yun. Nasasaktan ako, hindi sila masaya at dahil sa marami silang reklamo at dahil sa awang-awa sila doon at dahil po doon inaaway nila yung ating presidente at marami silang binabato na hindi magandang salita sa ating presidente ngayon, parang ang Panginoon na rin ang binabato po natin. No? Buksan po natin sa Romans 13 verse 1 and 2. Wala po dito sa message ko pero gusto ko lang muna ipaliwanag po sa iyo yun, no? Romans 13 verse 1 and 2. Para po maliwanag po sa atin ng mga anak sa Diyos, dahil hindi po tayo tinawag ni Lord upang maging kasali sa kaguluhan, kundi tayo po ang magiging vessel, no? Upang magkaroon ng kaayusan ng ating bansa through our prayer. Dahil tayo po ang may access, tayo po ang may may connection
no, totoong may connection sa Diyos upang kumilos ang kamay ng Diyos sa ating bayan. Okay? Sabi daw, bawat isa ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Walang kapamahalang hindi mula sa Diyos at lahat ng umiiral na pamahalaan ay itinatag ng Diyos. Maliwanag? Kung ano man sinabi natin na week ngayon, kung ano man sinabi natin ng deference ngayon sa ating sa pamahalaan ng ang nakaupo sa ating bansa, inallowed ni Lord po yun, mga kapatid. At sabi sa verse 2, dahil dito lahat ng lumalaban sa may kapangyarihan ay naghihimagsik laban sa tinatag ng Diyos, no? At para nang sila ang humahanap ng hatol sa kanilang mga sarili. Kuha po natin, mga Kristiyano, Amen. no? So ibig po sabihin, pagdating ganin sa issue, pagdating ganin sa hindi magandang mga usapin, huwag tayong makisawsaw. Dahil unang question ko sa inyo, kilala niya ba talaga ninyo kung sino yung former president at kung sino yung president po natin? Kilala lang natin sila sa pangalan. Nalalaman lang natin kung ano yung kanilang mga ginagawa. Pero hidden agenda, hindi natin alam. Kaya wala po tayong karapatan mag-judge sa bawat isa. Hello! At hindi natin trabaho ang mag-judge sa kanila. Pagkos, anong trabaho ng mga Kristiyano? Pray. Mag-pray para sa ating bayan, para sa mga nakaaluklok sa bayan. Dahil walang ni isang perfect na leader. Hello! Pagkos inaalaw ito ni Lord sa atin upang matuto po tayo kung anong magiging reaction po natin. Alam niyo ba, sabi doon sa sa Matthew, may 200 ibinigay ang Diyos sa atin. Isang makipot na daan at isang maluwang na daan. Sabi doon sa maluwang na daan, marami ang nakakaraan po doon kasi maluwang nga siya. Pero pupunta po sila sa kapahamakan. At sa maliit na daan, sabi niya, iilan lang daan po dito kasi masikip po siya. Maliit po siya na daanan. Hindi po siya basta-basta madaanan. Pero patungo po ito sa buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, matuwid at katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon ang kanilang mga gawain. Hello. Amen? So, ganoon din po tayo. Kasama po sa judgment ng Panginoon, yung reaction natin, yung ginagawa po natin, lalo na sa mga itinatag ng Diyos, ang government. Amen? Kaya nga po nagkaroon ako ng lakas ng loob na ito po ay ating magiging lesson ngayon upang makita po natin dito kung paano, ano ang responsibility po natin pagdating sa election. Okay, buksan po natin ang ating mga Bible sa Romans, sa Psalms 41. Psalms 24 verse 1 to 10. Psalms 24 verse 1 to 10. Okay, so sa Bible po ninyo, sundan po natin kasi hindi po ako maglalagay ng verse maliban sa kanilang tinitik note po diyan, na. Okay, Psalms 24 verse 1 to 10, sabi doon sa verse 1, ang lupa ay sa Panginoon at ang lahat ng naroon, ang daigdig at lahat ng naninirahan dito. Sapagkat ginawa niya ito sa ibabaw ng karagatan at itinatag sa ibabaw ng mga tubig. Sino ang aahon sa burol ng Panginoon? Sino ang tatayo sa kanyang banal na dako? Verse 4, siyang may malinis na mga kamay at may dalisay na puso, na ang kanyang kaluluway hindi itinataas sa Diyos-Diyusan o sumusumpang may kasinungalingan. Verse 5, tatanggap siya ng pagpapala mula sa Panginoon at gagantihan mula sa Diyos na kanyang tagapagligtas. Verse 6, gayon ang lahi ng mga taong humahanap sa Kanya. Silang humahanap sa iyo, O Diyos ni Jacob. Verse 7, itaas ninyo ang inyong mga ulo, ninyong mga pintuan, kayong mga pintuan ng unang panahon at mabubuksan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Verse 8, sino ang hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon malakas at makapangyarihan, ang Panginoong makapangyarihan sa digmaan. Verse 9, itaas ninyo ang inyong mga ulo, mga pintuan, kayong mga pintuan ng unang panahon
ay mabuksan upang makapasok ang hari ng kaluwalhatian. Sino ba siya na hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon, kapangyarihang lahat, siya ang hari ng kaluwalhatian. Let us pray. Father God, salamat Lord sa opportunity ngayong umaga, Panginoon, na kami nagkakatipon o Diyos sa lugar na ito upang sama-sama kami o Diyos na mag-aaral sa iyong mga salita. Salamat sa banal na Espiritu, O God, na siya magbigay linaw sa mga puso namin, magbigay, O Diyos, ng tunay na karunungan para sa bawat isa sa amin na manawaan namin ang pinakaminsahe mo ngayong umaga, O Diyos, upang kaming lahat, Panginoon God, ikaw maitaas, madakila, at ikaw maparangalan sa mga buhay po namin. Salamat Lord sa iyong presensya sa umagang ito. In Jesus' name, Amen and Amen. Ang title ko, mga kapatid, Kristiyanong Connection sa Election. Kristiyanong Connection on Election. Christians Connections Kristiyano. Christians Connections on Election, no? Kristiyano, Tagalog, Bisaya yun, ha? Christians Connections on Election. Okay? So, sabi doon, Sim says, church must be separated from politics. Dahil ang politics daw ay marumi. Tama o hindi? Tama, di ba ba? No? Sabi niya, Christians must be, or church must be separated from politics dahil ang politics ay marumi. Totoo po yun. No? Kaya nga, kung pwede, sa mga Kristiyano, hindi tayo umintra sa politics. Di ba ba? Kung natandaan niyo po, si E.D. Villanueva, kilala niyo? Ang founder ng GIN. Tumakbo po siya being president. At parang nag-insist po sila na lahat ng mga believers, lahat ng mga Kristiyano magkaka-unity at pag sinuportaran si E.D. Villanueva, no, ay mananalo siya at magkaroon ng Christian leader o Christian president ang ating bansa. Maganda ang hangarin ng bansa. Magkaroon ng Christian leader. Di ba yun man talagang prayer po natin? Magkaroon ng Christian leader. Di ba ba? At sa dami-daming mga Kristiyano. Di ba ba? Pero ang tanong, nanalo ba siya o hindi? Hindi, di ba ba? At bakit hindi siya nanalo? Di ba? Ang tanong, bakit hindi siya nanalo? Kasi hindi siya pinaloob ng Lord manalo. Anong hangarin ng mga politics? Bakit sila nagpapatakbo, no? Sabihin magiging magiging sa eleksyon, magiging mga leaders natin sa ating bansa. Bakit sila nagpapatakbo o bakit gusto nilang makaposisyon, no, sa panungkulan sa ating bansa? Magandang unang hangarin nila, tumulong. Di ba? Tumulong daw sa ating bansa. Alam niyo mga kapatid, sila ang gumagawa ng mga laws po natin. Maganda kung maganda ang kanilang mga ginagawa na laws. Pero ang mostly talaga na kanilang pinaka-motive na maging famous po sila, maging magiging gamhanan po o makapangyarihan po sila sa ating bansa. Yun din ang sunod nilang mga ninanais. Bako natin. At, di ba, pag yan ang hangarin mo para makamit mo ang posisyon na nais mo, no? Gagawa ka ng lahat ng bagay para makuha mo yon. Pwede kang magnakaw, pwede kang magsinungaling, pwede kang pumatay. Amen? Kaya nga ang politics ay hindi maganda sa mga anak sa Diyos. Ngayon, bakit hindi pinanalo si Villar? Kung sakali nanalo siya, marami ang kakalaban pa rin sa kanya. Alam niyo kung bakit? Mataas na po ang kanyang panungkulan bilang Kristiyano. Founder po siya ng international denomination. Hindi lang Pilipinas ang GIL. Ang GIL isa sa malagong gawain sa iba't ibang bansa, mga kapatid. Sila po ang nakakaabot ng mga Kristiyano sa iba't ibang bansa. Sunod po ang AG, ang Assembly of God. Pero nangunguna po ang GIL. No? At sila po yung mga anointed and gifted preacher, ang mga GIL din po. No? So, ibig sabihin, kinasihan talaga sila ni Lord. Ngayon, hindi nais na Lord na manalo po siya dahil pag nanalo po siya, magkasira-siraan ang mga kasisimbahan. At saka, nasa mataas na po siya ng panungkulan. Ano bang klaseng serving ang nais niya pong gagawin para po sa sambahayan
Pilipino. Nandoon na po yung pagsiservisyo. Diba? Anong inaasam? Hindi serbisyo, kundi ang kapangyarihan, kundi ang katanyagan, at kung saan na ayaw ni Lord sa mga anak niya. Amen? Di po ba? Yun ang dahilan kung bakit hindi po siya pinanalo ng Diyos. Dahil hindi po maging maganda ang kanyang ang pangunguna, kundi magiging kababahagi o magbahabahagi ang mga tao. Ano sabi pa nga doon? Pag manalo siya, gawin bang Kristiyanong buong bansa? Pag manalo siya, bibigyan bang lahat ng Biblia? So, ibig sabihin, maraming issues doon kasi titingnan ng tao yung antas ng religion. Amen? Di po ba? Pero, mga kapatid, dahil nagpipray po tayo lagi na magiging ang tagapanguna po natin ay may takot sa Diyos o righteous leader, pwede po mangyari yan sa mga tao na normal lang na Kristiyano. Sa mga tao na hindi tanyag o hindi kilala ang kaniyang buhay Kristiyano. Amen po ba? Mangyayari po doon. Kaya, sabi ko nga, kung si Pacquiao, pwede naman mangyari din po. Hindi naman kilala talaga si Pacquiao sa buhay Kristiyano niya eh. Nakilala na si Pacquiao na born again, pero wala po siyang tanyag na responsibility being born again. Si Joel Villanueva, anak ni Eddie Villanueva, niwala na lang po na pwede din po siya. No? Walang imposible sa Panginoon. Pero yung mga matataas na antas sa panungkulan sa Panginoon, hindi po sila pwede. Amen po ba? Pero, di ba, pwede rin ang mga hindi pa nakilala sa Panginoon, wala pang personal na mga relasyon sa Panginoon, na si Lord po ang hipo sa kanilang mga puso, na sa magitan ng kanilang panungkulan, no, sa ating bayan, matuto po silang ipagkatiwala sa Panginoon ang kanilang panunungkulan. Amen? At paano mangyayari yun? Mangyayari po yun sa pamagitan ng ating pag-pray, lift up sa prayer ang ating mga namumuno sa ating bansa. Amen? So yun po ang ating pinaka-responsibility, no? Kaya nga sabi po dito, malaki ang ginagampanan natin bilang mga Kristiyano para sa eleksyon. Hindi po tayo dapat makisawsaw ng mga gulo sa eleksyon, pero malaki ang ginagampanan natin sa eleksyon. Anong ginagampanan natin sa eleksyon? To pray our election na maging malinis ang eleksyon po natin, mapayapang eleksyon po natin, maayos ang eleksyon po natin. Yan ang trabaho po natin. Amen? Hindi natin trabaho ang manira sa eleksyon, no? Magkampi-kampi sa eleksyon, magpanik-panik kasi sa eleksyon. Mga kapatid, malaya po tayo kahit sino ang panigan natin. Malaya po tayo kahit sino ibuboto po natin. Pero, iwasan po natin manira ng iba kasi ito ang manok natin. Hello? Diba? Iwasan po natin yan. Dahil kahit yung manok mo, hindi mo alam kung tama ba siya sa harapan ni Lord o dili. Yung manok mo, hindi mo sabihin na malinis po siya o hindi. Amen? No, pero may kalayaan po tayo pumili kung sino man ang pipiliin po natin. Amen po ba? No? At saka mga kapatid, nauso kasi ang election ngayon, pero noong panahon walang election. Appointed lang ang lahat noon. No? So saan nagsimula ang Diyos nag-appoint ng leader? Nagsimula po siya kay Moises. No, sina Abraham, sina Isaac, sina Jacob, hindi po sila in-appoint ng mga leader. Sila po ay mga malalapit na mga nakakilala or mga good po sila na mga tawag ng mga believers sa Panginoon. Naging good example, nagkaroon si Lord ng manifest sa kanilang mga buhay, pero hindi sila ginawa na leader. Hindi sila ginawa ng mga leader. So nag-start ang leader ng mga Israelites sa pamagitan ni Moises. Yung paglabas ni Moises, kasi ang Israel, mga kapatid, ang mga Israelite, yung Israel, nagsimula po sila sa descendant ni Jacob. Okay? Descendant ni Jacob po ang mga Israel nagsimula. Okay? And, nung na-captive po sila, nung naging, tawag doon, nagiging ulila po sila sa Egypt, nais ang Diyos na palayain po sila. At para mapalaya sila, kailangan nila ang leader. Nag-appoint ang leader at in-appoint po si Moises. Okay? After ni Moises, sumunod si Joshua. After ni Joshua, sumunod si Gideon. After ni Gideon, sumunod si Samson. Actually, si Samson, hindi pa po
Hindi po siya leader ng mga Israelites, si Samson. Kumbaga, ginamit lang siya ng Panginoon upang parusahan ang mga Palestine, no? Pampatay ng mga Palestine. Pero hindi po siya leader ng ano, no? So, yun ang story po nila. And, after nun, nangandoy ang mga Kristiyano, ang mga Israelites, na magkaroon po sila ng king, ng hari. At namilit sila sa Diyos. Kasi pagkatapos ni Samson, nakipag-usap ang Diyos sa mga Israelitas pamagitan na ng mga propeta. Okay? Pamagitan ng propeta. At kasama na po doon si Samuel. Okay? Si Samuel. No? So kung anong papagawa ng Lord, kung ano yung mga plano ng mga Israelita, kay Samuel sila lumalapit at si Samuel po ang nakikipag-usap o nakipag-usap sa Diyos. Okay? And gusto ng mga Israelita magkaroon po ng hari na kung saan ayaw ng Diyos. Kasi sabi ng Lord, pag magkaroon kayo ng hari, doon na mag-start na magkagulo-gulo na ang bayan ng Diyos. Kasi, sabi niya doon, magkaroon kayo, sabi niya, ng pagtapat at hindi tapat sa iyong hari. I-require kayo na yung hari na suportahan ninyo yung hari. I-require kayo ng hari na gagawin ninyo ito para sa inyong hari at mapilitan kayo gumawa kasi mayroon kayong hari. Okay? At ayaw ito ng Lord na mangyari sa kanila. Pero mas pinili nila magkaroon ng hari. Kaya nga po, yung pag-appoint kay Saul na bilang hari, the first king of Israel is Saul, no? Si Lord po ang pumili kay Saul. Pero gusto ng tao, hindi gusto ng Diyos. Amen? No? Hindi gusto ng tao si Saul na maging hari, pero gusto ng Diyos. Kaya pinili ng Diyos si Saul kasi sabi ng Lord, dahil gusto niyo, okay, pagbigyan ko kayo. Ganun naman ang ating Lord, mabait di ba? Pag gusto natin, pagbigyan po tayo kahit na, no, na magkaminsan, pagsisihan po natin yung mga ginagawa po natin. No? So binigay si Saul, pero hindi tumagal po ang pagkahari ni Saul dahil ang tibok talaga ng puso ng Diyos, hindi si Saul, kundi si David. Di ba ba? Si David yung the best na nais ng Lord na maging hari. At saka, si Lord talaga ang pumili at ang nag-appoint kay David. Bakit? No? Bakit si Lord, hindi si Saul ang kanyang nakapusuan, kundi si David? Dahil tumitingin si Lord sa puso ng tao. Hindi sa mga nagagawa ng tao. Hello? Amen? Makita po natin, magaling siya, matindi siya, maayos siya, pero kung malayo naman ang puso niya sa Panginoon, hindi kalulugan ng Panginoon. Alam niyo doon sa binasa po natin, ang sabi doon sa verse 1 sa verse 2, ang lahat, sabi niya, sa ibabaw ng lupa, sa ibabaw ng tubig, ang Diyos ang may likha, at ang lahat nito ay para sa Diyos. Kasama ng hayop at tao, kasama po tayo. Amen? Ibig sabihin, si Lord po ang siyang overrules para po sa lahat ng sanlilikha. Hindi ang tao. Amen? Kaya nga po, kung may tao man na mag-leader, dapat sila po, sabi doon sa verse 3, sabi, ang dapat na leader, who become a leader, or stand before God, at karapat-dapat. Sa verse 4, must be clean hand, sabi niya doon, at dalisay na puso, at honest to His word. Hindi sa sinungaling, di po ba? Hindi siya sa Panginoon, di po ba? Kumbaga, kahit hindi niya kilala ang Panginoon, mayroon po siyang pusong may takot sa Panginoon. Alam niyo ba si Cornelio? Si Cornelio hindi naman sa Hudyo leader din po siya ng Armies Battalion, no? Leader po siya ng Armies Battalion. Hindi siya po Hudyo, hintil po siya, no? Ibig sabihin, wala talaga siyang sa Panginoon. Pero dahil ang puso niya po maayos sa Panginoon, nagkaroon siya ng takot sa Panginoon, at matulungin po siya sa kanyang mga sinasakupan, no? Nalugod ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen? Kaya sino ba ang karapat-dapat daw manguna sa bayan ng Diyos? Sino ba ang karapat-dapat manguna sa mga nilikha ng Diyos? Di ba ba? Siya pong malinis na puso, di ba? Siya pong may malinis na kamay. Kung natandaan niyo mga kapatid, si David, bakit hindi hinayaan ng Diyos na si David magtayo ng templo para sa Panginoon?
Kasi nadungisan ng maraming dugo ang kamay ni David. Kaya hindi po siya karapat-dapat tumayo ng templo ng Diyos. So, ibig sabihin, hanggang ngayon, si Lord ay tumitingin sa malinis na puso. Amen? Sa walang bahid na dugo, na kamay. Amen? Sa mga tao, sabi nga doon, na righteous ang kanilang pananalita sa harapan ng Diyos. Amen? Wala nag-amen sa inyo. Alam ko naman eh. Hindi po ba? Alam ko naman. Di ba wala nag-amen sa inyo? Kasi, di po ba? Sa totoo lang. Oh? Kasi mga kapatid, ganito po yun. Marami, may nababasa pa ko na i-straight daw natin yung kan mostly na-encourage ng mga nagpo-post sa Facebook na kahit mga Kristiyano, na-straight daw natin yung tawag doon, yung sa panig ni former president. Mga kapatid, nandoon po yung appointed son daw ng Diyos na kung saan hindi siya kumikilala kay Jesus. Ibuto ba natin? At ang sabi pa niya ha, hindi kayo makapasok sa langit kung hindi kayo dadaan sa akin. Ako ang may-ari ng inyong mga kaluluwa. Iboto ba natin yon? I-straight ba natin yon? At ito pa isa, mayroon din ako napakinggan. Hindi ko lang sabihin sa inyo kung sino siya. Sabi niya, sabi niya, Jesus Christ, sabi niya, is a stupid God. You know why? Sabi niya, kung totoo siyang Diyos, hindi niya hayaan ang sarili niya mapako sa krus. Pero bakit siya napako sa krus? Kasi, sabi niya, He is a stupid. Nabasa niyo na yan? Nakita niyo yan? Alam niyo kung sino yan? Amen. Si Jesus Christ mismo, sinabihan na stupid. Di po ba? Ngayon, ganun na lang ang pag-lift up natin sa mga tao na hindi natin alam. Ang galing na, hindi, mga kapatid, huwag po tayong mag-base kung ano yung kanilang mga ginagawa sa ating bansa. Mag-base po tayo sa mga puso. Kasi pwede din po, no, na pag maayos ang kanilang puso sa Panginoon, i-bless ni Lord ang gawa ng kanilang kamay upang mapagpala ang kanilang pangunguna sa ating bansa. Hello? Amen po ba? No. Kasi mga kapatid, ito ang issue natin ngayon ay patungkol sa drugs. Kaya nga sinasabihan po natin ng ating president na bangag. Ano ibig sabihin ng bangag? Kasi may isa akong nakita doon, ang bangag ibig sabihin butas. So, ang bangag ba ay butas or addict siya? Sabog, bangag. Di ba ba? So, ibig sabihin hindi siya butas, kundi siya ay sabog, siya ay addict. Na? Okay. Sa inyong palagay, di ba ba? Karapat-dapat ba patayin ang lahat ng drug addict? Sa inyong palagay, lahat ba ng drug addict kailangan patayin? Bakit maging masaya ang mga tao pag pinapatay ang mga addict? Alam niyo ba, lahat ng Muslim pinapatay ng mga addict ay mga mahihirap. Ang tanong, bakit sila nagiging addict? Pero alam niyo ba, kung sino yung pinaka-drug lord, sila po ay hindi nagtitake ng drug. Pero sila ay drug lord. Ibig po sabihin, sila yung nagpupus ng drug, sila yung nagpapasok ng drug, sila yung nagmaniobra ng drug para na maglaganap sa ating bansa ang drug. Ngayon sinisisi natin ng mga tao, patay na lahat ng mga drug addict para tahimik ang ating bansa. Hello mga kapatid, hindi po solution ang pagpatay sa mga drug addict upang tumahimik ang ating bansa. Hindi po yung talagang solution. Kasi alam niyo ang drugs, para lang po yan ng sakit na COVID-19. Di ba ba? Nakahawa-hawa yun. Kung pinatay mo siya dahil drug addict siya, akala mo ba maitigil yung drug? May susunod pa doon. Di ba ba? Kasi yung drug mismo ay hindi nasugpo. Yung tao lang na nadadrug ang nasugpo. Papo natin, hanggat may drug, mayroong mag-addict. Amen? Kung pinatay mo lahat ng addict, maubos ng tao sa mundo kasi lahat ng tao nag-detect ng drug. Sino hindi umiinom ng gamot po dito? Pag nagkasakit, sino hindi umiinom? Di ba ang English ng gamot? Ang English ng gamot is drug din yun. Na? At nag-detect tayong lahat ng drug. Pag nag-overdose ka ng drug, ang tawag sa iyo ay drug addict. No?
No? So, hindi kailangan, mga kapatid, hindi kailangan patayin ang mga drug addict. Ang kailangan patayin ang drugs. Gaya ng COVID-19. Ang COVID-19, ang sinugpo, o ano sinugpo ba tawag doon? Tinigil, no? Nisugpo, no, nisugpo. Okay, yan palang Tagalog. Ang COVID-19, yung bakterya ng COVID-19, yun po ang isugpo. Kaya nagpabakuna po tayo, maraming mga injection para na hindi po tayo maglala po sa COVID-19. Para na mawala po ang bakterya ng COVID-19 at mamatay na at ma-free ng mga tao mula sa COVID-19. Ganon din po ang drug. Dapat ang drug ang harapin. Sino ba yung papasok ng drug? Bawat mga drugs, tanggalin lahat yan. Although naapektuhan, apektado yung mga tao, pero hindi sila karapat-dapat patayin. Dahil lahat po tayo may karapatan mabuhay. Amen? At lahat po tayo, no? Kailangan din natin magsisi ng ating mga kasalanan upang matanggap po natin ang buhay na walang hanggan. Dahil sabi nga pumunta ang Panginoon para sa mga kasalanan, hindi para sa matutuwid. Amen? So, ganun din po yun. Imagine natin ang sigarilyo. Okay? Ang cigarettes, mga kapatid, doon sa kaha ng sigarilyo, nakalagay po doon, pag nag-take kayo ng sigarilyo, pwede, sabi niya doon, napupudpud yung mga paa, yung kamay, yung nanonood, tapos yung kanyang lungs, di po ba? Kaya sabi niya, please, sabi niya, don't take cigarette, whatever, gano'n. Pero bakit continue pa nagtinda ng cigarette? Alam naman pala na harm ang cigarette sa katawan, pero bakit continue po nagtitinda ng cigarette? Bakit mayroon pang binibili na sigarilyo? Kung hindi talaga maganda sa health, dapat tinigil ng sigarilyo. Hello? Di ba? Pero bakit continue siya? At marami pa rin ang bumibili po nito kahit hindi siya maganda, no, sa ating health. At the same time ang sigaret wala kang makukuha, kundi sakit lang. Kasi na, bibilin mo siya, magkano ng steak? Tagis? Tapos, sindihan mo, pag napudpud, wala na rin ang gist mo. Hindi ka man nabusog nun. Diba? Nagsip-sip blue ka rin man ang usok nun. Nikotin ang nakuha mo doon, sakit yun. Pero bakit maraming nag-enjoy doon? Di po ba? So, ganun din po yung drugs. Kung gusto po natin na putol ang drugs, hindi ang taong dapat patayin, kundi yung mga nagpapasok or mga gumagawa ng mga drugs na po yun. So yun ang kailangan po natin. Amen po ba? No? Kaya nga sabi doon sa Zechariah 46:4 verse 6b, not by might nor by the power, not by might nor by power, but by the power of God. Sabi niya noon, na magkaroon po ng kaayusan ang ating bansa, hindi po sa power ng tao, no? Military might, political power, or human strength cannot, accomplish God's work or any changes that we want to be. Even in our personal life, only God can change. Amen? Ang Diyos lang talaga makapagbago sa ating bansa, hindi kung sino pa man. Amen po ba? Kaya nga po, huwag po tayo mag-rely sa tao. Mag-rely po tayo sa Diyos. Amen. Siya may tunay na makapagpagaling, na makapagpaayos, makakaroon ng kapayapaan ng ating bansa, maging matagumpay po ang ating bansa, no? Sabi na doon, our nation needs prayer, not endorsers, to transform our nation. Amen? Prayer po ang need ng ating talagang bansa. Hindi sa kung sino ang gusto natin na maging nasa position po yan, no? Let God be the center, the human race, no? Siya po ang maging center ng ating bansa. Dapat, hindi po dapat ang tao. Kasi pag ang tao naging sentro ng ating bansa, ang tawag po doon, idolatry. No? Ina-idol na natin ang tao. Kaya, ibagsak, ibalik, di ba? Tapos, sabi pa doon, no? Mag-prayer rally kita. Pagdating sa prayer rally, lahat may dalang mga, prayer rally ba yun? May dalang ng mga streamer. Tapos sabi, ibalik, ibagsak. Wala naman, Lord, salamat sa aming bansa. Lord, salamat sa pagkilos mo. Hindi ganon. Amen po ba? So, ibig po sabihin, no? May gusto po silang mangyayari, pero hindi nila nilalapit sa Panginoon.
Sabi po doon sa Psalms 33 verse 12, mapalad ang bansang ang Diyos ang Panginoon. Ang bayang hinirang niya para maging kanyang mana. Di ba? Mapalad ang bansa na ang Diyos ang Panginoon. Ang bayang hinirang niya upang maging kanyang mana. Sino ba sa inyo naniwala na ang Pilipinas is for Christ? Pilipinas is Christian nation. Kaya nga po, walang dapat may taas sa ating bansa, kundi si Kristo. Amen? Si Kristo lang ang dapat may taas sa ating bansa. Sabi kanina sa verse po natin, verse 1 and 2, lahat ng bagay sa mundong ito, ang Lord ang naglikha at ito ay pag-aari niya para sa Kanya. Amen? Kaya po ang ating bansa ay para sa Panginoon. Siya ang dapat maghahari sa ating bansa. Hindi sa kung sino man. Kung sino man ang gusto natin na iupo sa ating bansa. Hayaan natin na ito ay kalooban ni Lord. Dahil pag kalooban ni Lord na siya maupo sa ating bansa, maayos ang ating bansa. Kasi si Lord ang siya namuna sa Kanya. Amen? Sabi sa verse 10, ay sa John 10 verse 10, sabi doon, ang magnanakaw ay pumarito upang magnakaw, pumatay at sabi niya doon, manira. Ngunit naparito ang anak ng Diyos, si Jesus Christ, upang magbigay buhay at lubos na kasaganaan. Sabi niya doon, si Satanas pumarito upang magnakaw, manira at pumatay. Ibig sabihin, sino mang magnanakaw sa ating bansa, sino mang naninira sa ating bansa, sino man pumapatay sa mga katawan ng ating bansa, siya po ay kay Satanas. Hello? Maliwanag, di ba? Kay Satanas po siya, no? Kasi sabi niya, ang Diyos natin, ang Panginoon, pumunta po rito upang magbigay ng buhay, sagana, sabi nga doon, at kapayapaan para po sa kanyang bayan. Di po ba? Kaya nga po, no? Sabi nga, di ba, ang ating Panginoon pumunta upang magbigay buhay, hindi para pumatay. Kung noong panahon, sa Ama, no? Sa panahon ng ating Diyos Ama, pag nagkasala ka, patay ka. Hindi lang ikaw, kasama ang buong sambahayan mo. Maging ang mga katulong mo, maging hayo mo, kasama lahat po yun. Pero salamat sa grace ng ating Ama through Jesus Christ, ibig sabihin na sa grace na tayo ngayon, magkaroon din po tayo ng grace sa lahat ng tao sa ating bansa. Hello. Hindi po langgam ang katauhan po natin. Nabasta na lang pag dumapo ang hindi langgam na ibon ha. Langgam na mamang. Mamang, ano pa sunod? Ano pa nga expression ng langgam? Amigas. Amiga. Na, mamang or amigas, langgam. Amigos. Pag dumapo sa ating kamay o sa ating balat, pwede natin tirisin. Langgam man yun. Na, hindi ganon ang ating katauhan, mga kapatid. Na basta-basta na lang, di ba ba? Walang halaga ang buhay. No? Kaya nga mga kapatid, sa ngayong election, maraming issues. Alam mo kung bakit nagkaganon-ganon ang ating bansa? Dahil po sa malapit na election. Sige po sabihin, no? Marumi talaga ang election sa ating bansa. Niwala po ba kayo na marumi ang election sa ating bansa? At dahil po marumi po siya, we need Christ or God in our nation. No? Alam mo bakit marumi ang ating bansa? Noon, nauso ang flying voters. Pangalawa, buying voters. Ngayon, fake news. Ay, sa mahilig mag-post dyan, lalo na sa fake news, lalo na kung ang presidente ang yung sinasagasaan, hinuhuli na ngayon. Kaya magtago-tago na tayo. No? Hinuhuli na ngayon. No? Hinuhuli na ngayon ang mga nagkakalat ng mga fake news. Marami ng mga vlogger ngayon, umiiyak na ngayon dahil hinuhuli sila ni Lord. Hinuhuli po sila ng ating government. Di po ba? Dahil po sa fake news, nag-away-away na ang mga tao. Nang dahil po sa fake news, hindi na natin alam kung ano'y tama at mali. Lalo na kung nakadepend po tayo doon sa ating napapanood at sa ating pinapanigan, mga kapatid.
Kasi alam niyo kung bakit? Masaya kasi silang panoorin. Lalo na kung habang nagbablog sila, may sinasagasaan nila si ganito, tapos nagmumura pa sila. Di ba? No? Meron pa hindi magaganda mga sinasabi, example ko yung mga sarili niya. So hindi talaga siya maganda. No? Meron pa nga doon, hindi ko alam kung totoo yan ha. Hindi ko alam kung yun ay fake news ba o hindi. Or mga vlogger na marunong tawag doon, mag-convert ng mga words, no? Sabi po doon, hindi ayaw kong pumasok ng langit, sabi doon. Kasi sabi niya doon, yung si San Pedro na may bitbit na manok, pati ba sa langit may sabong? Kaya ayaw ko, sabi niya, pumasok ng langit. Mas gusto ko pang pumunta ng impyerno at sasama po kayo sa akin, sabi niya doon. Kahit si Satanas, paluhurin po natin na malakpakan din ang lahat. So, ibig sabihin, mas piliin nila ang impyerno sa langit. Diba? Na malakpakan pa ang mga tao. Alam niyo ba kung bakit, mga kapatid, alam niyo kung bakit nasunog ang LA? No? Bakit inallowed ni Lord na masunog ang buong katauhan doon sa LA Village na yon? No? Sa Hollywood Village na yon? Di ba? Dahil sa pag-mock nila sa pangalan ng Panginoon. Nagtatawanan sila nung sinabi na God is zero. So nagtawanan mga tao na palakpakan. Wala po yung kaiba sa ating bansa. Kaya nga sabi ko nga mga kapatid, dahil sa marami na ngayong mga endorsers, marami na ngayong mga vloggers, maraming mga hindi maganda mga sinasabi, no? Kaya sabi ko, hindi nila alam na sila po ang nagpapaaway-away ng mga tao sa atin. At baka, kung ano, sabi ko nga, ang sa akin yan ha, baka, sabi ko nga doon, kung ano mga sinasabi nila patungkol sa former president doon sa ibang bansa, sabi nila, baka daw patayin siya doon, salvage siya doon. Sabi ko, kung sakali man napatay siya doon, sabi ko doon, dahil lang sa kagawa ng katauhan ng Pilipinas. Dahil masaya sila na maraming mamamatay, maraming maimpyerno, at si Lord mismo o ang Panginoon ay minamak po nila. No? So, hindi natin alam, ha? Kaya nga kailangan ng prayer, no? Instead na kampi-kampi po tayo, ipag-pray po natin ang bawat sitwasyon. Pag-pray po natin ating former president, ipag-pray din po natin ang ating present president. Dahil yun po ang tunay na magagawa ng mga Kristiyano. Amen po ba? Sa Jeremiah 17 verse 5 to 7, sabi sa verse 5, sabi ng Panginoon, sumpain ang taong nagtitiwala sa tao, ang taong umaasa lamang sa laman para sa kalakasan at ang puso ay lumalayo sa Diyos. Mga kapatid, sumpain ang tao na nagtitiwala sa kapwa-tao. Sabi ko kanina, di ba, stop idolizing the politics or sa mga tumatakbo sa ating politiko. Dahil hindi ito kinalugdan ng ating Panginoon. No? Sumpain ang taong tiwala. Bakit? Diba siya ba ang may kakayahan na i-transform ang ating bansa? Siya ba ang maging dahilan na maging malinis, maayos ang ating bansa? Siya din ba ang dahilan upang na maging matuwid at maging matino ang mga tao sa ating bansa? Of course not. Kundi ang Diyos lamang makagawa nun, mga kapatid. Hindi ang tao. Ni sarili nga nila, hindi nila kayang baguhin. Ni sarili nga nila, hindi nila alam kung mapalangit pa sila or maimpyerno. Bakit tayo aasa sa tao? Kaya sabi sa verse 7, verse 7, ngunit mapalad ang mga natiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay nakasalalay sa Kanya. Yun po ang kailangan ng ating bansa. Ang ipagkatiwala sa Panginoon at ang pag-asang mabagong ating bansa ay yun po sa pamagitan ng pagkilos ng kamay ng ating Panginoon. Amen? 2 Timothy 2:23. Sabi niya, huwag kang makisali sa mga pagtatalong walang kabuluhan. Yamang alam mo, iyon ay nagbubunga lang na kaguluhan. Kaya huwag na tayong makipagsawsawan sa anumang kaguluhan sa mundong ito. Hello! Lalo na sa ating bansang Pilipinas. Dahil hindi tayo tinawag para po doon. Bagkus, huwag kayong makisali sa kaguluhan, no, sa inyong bansa. Sabi niya, dahil nagdadagdag lang po kayo ng kaguluhan. Kasi, di mo ba,
nabasa mo, ikaw unang nakakita, excited ka na ngayon mag-post. Di ba ba? Tapos yung nakabasa mo ng mga friend mo, nag-post na naman din, hanggang sa nag-away-away na. Kay di man ako sa kanya, ikaw man dyan, di ba? Di imura dyan. Oh, di ba ba? Mga kapatid, wala akong nipanigan kahit ano. Kung ano yung conviction ng heart ko pagdating ng election, siya yung iboboto. At never akong magsalita na si ganito gusto ko, si ganito po dapat yung botohin. Hindi ganun. Amen? Dahil lahat po tayo malaya ayon sa conviction ni Lord sa mga puso po natin. Kaya we need to pray before election. Na-i-guide talaga ni Lord yung tama na kalooban ni Lord. Kasi sa paningin natin is tama, pero sa paningin ng Diyos ay mali. Amen? Kaya huwag po tayo mag-depend doon sa nakikita natin na tama. Kundi mag-depend po tayo kung ano yung pangungusap ni Lord sa ating puso. At ito mga kapatid, huwag niyong saraduhan ang inyong puso upang makapag-ministeryo si Lord sa inyo kung sino karapat-dapat natin iboto. Amen? Kasi minsan sarado na eh. Kasi nakalock na yan. Kasi sulit na ko dito. Siya na talaga. Di ba? Suportaran ko talaga siya hanggang kamatayan. Amen? Pero ang tanong, sulit din ba siya sa'yo? Di ba? Die hard din ba sa sa'yo? Baka ikaw lang die hard sa kanya. Pero wala kang halaga sa kanya. Pero kay Lord, lahat po tayo mahalaga. Kay Lord, nais ng Diyos ang kabutihan ng ating bansa. Kay Lord, may pag-asa ang katahimikan sa bansang Pilipinas. Ito pa mga kapatid, kailangan maunawaan nyo ito. Bakit ina-allow ni Lord na magulo ang Pilipinas? Bakit ina-allow ito ni Lord? Kung ang Pilipinas Christian nation, bakit magulo ang Pilipinas? Kasi mga kapatid, may transformation na nais gawin ang Diyos sa ating bansa. Gaya ng isang buntis, no? O nanay na mga anak. Bago po siya manganak, grabe po niyang hirap ng sakit, pagli-labor, no? Halos pati buhay niya makasama po dun, no? Hanggang sa mailuwal niya yung baby niya. At pag once na niluwal niya yung baby niya, hindi naman mapantayan na kagalakan ang kanyang nararamdaman. Ganon din po ang ating bansa. Nakaranas po ng mga pag-uusig, nakaranas po ng kahirapan, nakaranas po ng iba't ibang mga suliranin ng ating bansa. Pero isa lang ang pinatutunguhan nito, may gagawin si Lord sa bansang Pilipinas. Amen? Kaya nga po, doon po tayo pupokus sa gagawin ni Lord. Huwag tayo pupokus sa mga ginagawa ng tao. Dahil lahat po sila pwedeng gagamitin ng kaaway upang ma-divert ang pananampalataya ng mga Kristiyano. Amen? At nakikita ko yung ngayon, na-divert na. Kasi kahit mga leader, mga head pastors, no, mga ano pa tawag doon sa mga pastor, mga mataas, mga bishop, no, magpupos ng hindi magagandang words patungkol doon sa present president natin. Ngayon, wala nang halaga sa kanila ang sinasabi ni Lord sa kanyang mga salita. Dahil nakalock na po ka kanilang mind, nakalock na kanilang puso na ano mang mangyari, dapat ito ang magwagi. Di po ba? Hindi ang Panginoon ang kanilang tinataas na ngayon, no? Okay, anong sabi doon sa first, sabi po dito sa 1 Timothy 2 verse 1 to 2. Sabi po dito ha, una sa lahat, nais kong ipanalangin ninyo sa Diyos ang lahat ng mga dalangin at kahilingan at mga pagpasalamat para sa lahat ng tao. Ipag-pray ninyo rin ang mga hari at lahat ng nasa mataas na posisyon para mabuhay tayo ng tahimik at mapayapa at may takot sa Diyos sa lahat ng bagay. So ito po ang responsibility ng mga Pilipino. No? Sa verse 2, ipag-pray ninyo ang inyong hari, ang inyong king, ang inyong presidente. Sabi niya doon, at lahat ng nasa mataas na posisyon. So hindi lang presidente, maging sa kanyang mga kabinete, maging sa lokal, no, national at local leaders po natin, no, para mabuhay tayo ng tahimik. Sinasabi natin ang gulo ng ating politika, ang gulo ng ating bansa. Pero ang tanong mga kapatid, gaano ka ba ka-intense mag-pray para sa kanila?
Gaano ka ba nagbigay ng panahon, no? Nakipagniig ka sa presensya ng Lord para kumilos ang kamay niya para sa mga tao na nangunguna sa ating bansa. Ginawa na ba natin yon? Or baka tayo yung nangunguna, magpakalat ng mga fake news or negatibo para sa kapayapaan ng ating bansa. Mga kapatid, siyasatin natin ang ating mga puso. Siyasatin ang ating mga sarili. Gaano ba tayo talaga ka-concern sa ating bansa? Sino ba talaga pinaka-concern natin? Ang bansa ba natin? O mga tao na gustong mamuno sa bansa po natin? Sino ba talaga pinaka-concern natin? Pwede naman sabihin natin, baka sa pamagitan niya, maayos ang ating bansa. No, mga kapatid, na lahat po ng mga tao na may desire o may nais po na mamuno sa ating bansa, no, mamuna sa ating bansa, may mga self-motives po mga yan. Lahat po sila. Kaya huwag kang aasa na malinis ang pamumuno ng lahat. Pero aasa ka sa Diyos mo, kapatid. Kaya niyang i-transform, kaya niyang baguhin, kaya niyang ibahin, no, ang takbo ng ating bansa. Kung siya po ang nanguna sa ating bansa, kung siya po na itaas ng ating bansa, at ang mga tao na siya naitatag or nailagay sa posisyon, kaya po silang hipuin ng Diyos upang baguhin ang kanilang pamumuno para sa ating bansa. Hello. Kaya hindi po nakabase kung sino magaling, sino yung mas strong, sino yung weak na mamuno sa ating bansa. Ang pinaka-importante po doon na si Lord ang kumilos dahil walang imposible kay Lord na hindi po baguhin ang kanilang mga layunin sa bansa po natin. Hello? Amen po ba? Kaya nga, sabi nga doon, di ba sa verse natin kanina, huwag po tayong makisawsaw, no? Sabi sa 2 Chronicles 7 verse 14, alam ko pamilyar sa inyo dito. Sabi niya, if my people were called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. If my people, sino ba ina-address po dito? Tayo. If my people, sabi niya, who are called, sabi niya doon, na mga tinawag ko by my name, tinawag ko para sa akin, will humble themselves. Ibig sabihin, magpakumbaba po tayo kay Lord, aminin po natin kamalian ng ating bansa, hingan natin ang kapatawaran yung kaguluhan sa ating bansa. Di ba ba? Kikilos po ang kamay ni Lord. Mahabagin po ang Diyos natin, mga kapatid. Amen, mahabagin po siya. Kaya niya pong gumawa, no? Kaya niya pong kumilos. Siya po ang need natin. Hindi kung sino pang magagaling na tao sa bansa po natin. Hello? Si Lord lang ang need po natin. Kaya God, sabi niya doon, God have 4 conditions from His people. No, ang unang condition niya sa atin, humble ourselves before Him. No? Pray, pray, pray. Seek His face. Di ba ba? No, hanapin natin ang kanyang mukha, ang kanyang pagkilos, and turn from our wicked ways. Alam mo ba kung ano yung mga wicked ways po natin? Yung pagkampi kay ganito, yung pagtaas kay ganito, di ba? Yung pag-idolize kay ganito. Isa po yun ang wicked ways harapan ng Panginoon. Kasi sa pamagitan po yun, magkukos po tayo ng division at pag-away-away bilang mga katauhan ng ating bansang Pilipinas. No? Bansang Pilipinas na bayan ng Diyos. Amen? No, God threefold promise, God will turn away His anger from His people. No? Pag ginawa daw natin yon, no, ang Diyos, sabi niya, will turn away His anger from His people. No? So, talikuran ni Lord ang kanyang wrath, ang kanyang galit sa atin. Diba? At dahil po doon, malugod na po siya sa atin. God will forgive His people, cleanse them from their sins, and restore His favor among them. Di ba ba? Sa pagkita po natin, i-restore ni Lord ang kanyang favor sa atin. Linisin po tayo sa lahat nating mga kalikuan at kamalian sa kanyang harapan. At yun ang po ang magagawa. At si Lord na po ang makagawa niya para po sa atin. Number 3, God will heal His people and their land, physical favor and blessing,
spiritual awakening, no? Kaya nga po anong pong mga sakit karamdaman ng ating bansa, no? Maging ang katawan ng ating bansa. Alam niyo ba kung ano yung mga issues ng mga sakit karamdaman ng ating bansa? Alam mo ba yung AIDS na edad? It's HIV AIDS, no? Ano ba AIDS sa Tagalog? Yung AIDS. AIDS. Yeah. So basta AIDS na bakterya, no? Yung sakit ng mga sakit ng mga ano ba tawag na prostitute, di ba? Mga AIDS, no? So sakit din po 'yun, na kung saan, no, ng ating bansa is nangunguna din po 'yun. Maging din po yung mga kabataan, yung edad na 11 years old pataas ay nabubuntis na. Sa pinakamaraming mga kabataan na nabubuntis ay ang Surigao din, no? Ang Pilipinas din, di po ba? So lahat po yun, sakit po yun, mga kapatid. Dahil po nawala yung favor, wala yung protection ni Lord sa mamamayan ng ating bansang Pilipinas. Pero lahat po yun, pagagalingin ni Lord. Lahat po yun, aayusin ni Lord kung siya po ay naitaas sa ating bansa. Pangako niya po yun. Amen? At spiritual awakening. Ibig sabihin, igigising na po niya ang pananampalataya ng mga tao na siya na po ang magiging Diyos ng kanyang bayan o ng ating bansang Pilipinas. Amen? Yung mga nasaraduhan natin ng mga paningin, nasaraduhan natin ng puso, gigisingin po yun ni Lord. Ayusin yun ni Lord upang lahat po tayo maayos ang ating relasyon sa Diyos. At pag once na maayos ang ating relasyon sa Diyos, mga kapatid, sigurado po tayo maging maayos na rin po ang bansa po. Amen? At yun po ang nais ng Panginoon. Now, last verse po natin sa 1 Timothy 6:11-12. Sabi po dito, datapwat ikaw ay lingkod ng Diyos, nire-represent mo ang Diyos, kaya iwasan mo ang lahat ng mga ito. Gawin mong goal na gumawa lagi ng tama. Sabi niya, maging maka-Diyos, magkaroon ng faith, maging mapagmahal, matatag at mahinahon. No? Ikaw, sabi niya doon, na lingkod ng Diyos. Actually, ito, sinabi po ito ng Diyos sinabi po ito kay Timoteo, no? Sabi niya, ikaw na lingkod ng Diyos, nire-represent mo ang Diyos. So, tayo po ay mga lingkod ba ng Diyos? At nire-represent po natin ang Diyos sa ating bayan, sa ating bansa. Di ba? At bilang nagre-represent sa ating bansa, no? Nagre-represent ng Diyos sa ating bansa, iwasan natin ang lahat ng mga kaguluhan sa bansa. No? Iwasan natin ang mga ma-involve sa anumang mga hindi magaganda sa harapan ng Diyos para sa ating bansa. Gawin nating goal na gumawa lagi ng tama. Ano ang tamang gawin para sa ating bansa? Lagi pong i-labor in prayer ang ating bansa. Amen? So yun po ang tama, no? Hindi sa yung, mga kapatid ito sino man po nagpo-post patungkol sa, sino man po ang nagla-like pala patungkol sa hindi magandang mga usapin sa ating former president or sa ating present president, sabi doon, ay nagkakasala sa Diyos. Kasi nakisang-ayon po tayo sa takbo ng mundo. Kaya never kayo doon mag-like at never din kayo mag-post doon mga kasiraan patungkol sa mga nasa taas ng panungkulan sa ating bansa. Sa mga former man o sa mga present man o sa mga senados po natin. Amen po ba? Si pastor lang sumagot. Amen po ba? Sabi niya, huwag kayong makisangkot sa kanila. Kayong mga tinawag ng Diyos. Sabi niya doon, dahil sabi niya doon, hindi kayo tinawag para dyan. Diba? Tinawag talaga tayo para maging tawag doon, kapayapaan ng ating bansa, hindi para kaguluhan. Kaya mga kapatid, iwasan natin yan dahil nagkakasala tayo sa ating Panginoon. Gawin mong goal ang gumanalagi ng tama, maging maka-Diyos, magkaroon ng faith. Magkaroon tayo ng faith na si Lord ay kikilos. Si Lord po ang mag-workout. Si Lord po ang mag-substitute sa mga hinahanap po natin para sa ating bansa. Siya po ang gagawa, hindi po tayo, hindi po ang tao, no? Maging mapagmahal, matatag at mahinahon, no? Mapagmahal po tayo mga kapatid. Kahit hindi sila kaya mahalin pa rin natin ang mga katawan sa ating bansa. Hello. No? Tumayo po tayo.